balita na balot ng takot ang mga residente at motorista sa Pasay City kahapon matapos makakita ng isang bag sa isang pampasaherong bus na pinaghihinalaang may lamang bomba. Umabot ng halos 5 oras ang operasyon ng pulisya sa kahabaan ng EDSA na nagdulot naman ng mabigat na daloy ng mga sasakyan. Sa huli, nadiskubring basura lamang pala ang nilalaman ng bag. Para sa detalye, balitaan mo kami Haji Kaaminyo. Nabulabog ang mga residente at motorista sa Pasay City dahil sa pampasaherong bus na ito na nakahinto sa kahabaan ng EDSA FB Harrison southbound lane. Bukod sa nakahazard at nakabalandra sa gitna ng kalsada, kapansin-pansin ang bag na nasa tabi nito. Hinala nila, bomba ang laman nito. Bandang alas 6 ng gabi nang dumating ang mga tauhan ng Pasay City Police, Explosives Ordnance Division, Southern Police District, NCRPO at Aviation Security Group upang matukoy ang laman ng kahina-hinalang bag. Eksakto 4:45 daw ng hapon nang mag-agawan sa iisang bag itong dalawang lalaki sa ibabaw mismo nung footbridge na nakikita po ninyo. Dito po yan sa may kahabaan ng EDSA at ng FB Harrison sa lungsod ng Pasay. At nabitawan daw ng isang lalaki yung bag at sakto naman nung dumaan itong Bataan Transit na may plate number na TXV262 bumagsak itong bag sa may bubungan ng nasabing bus. So agad daw na ipinaalam ng mga nakakita sa driver ng bus na may bag na bumagsak at bumaba naman itong bus driver na ito. At nung dumating yung mga miyembro ng EOD o ng Pasay City Explosives Operatives Division ay doon na nga nalaman sa pamamagitan ng dalawang K9 na bomba yung nilalaman ng nasabing bag. At narito nga tayo ngayon sa area at hinihintay pa din natin itong magiging command ng EOD dahil pinangangambahan nila na baka anytime sumabog ang naturang laman ng bag dahil baka nga naman may time limit itong laman ng bag na napakabigat daw base sa naging witness. Habang lumalalim ang gabi, lalong tumitindi ang sitwasyon. Lalo ring nababahala ang mga residente dahil sa takot na bigla na lamang sumabog ang laman ng bag. Hindi rin kaagad makapagdesisyon ang hepe ng Pasay Police dahil nangangamba sila sa maaring mangyari. Pinag-uusapan namin ng mga EOD is i-bomb in place. Ang order naman sa taas, ilagay namin sa bomb basket. Ang problema naman namin, ang option namin is yung kailangan may trailer kami na paglalagyan. At the same time, yung isolation place, wala kaming paglalagyan. Kung saan pwedeng i-blast siya. Kasi hindi naman pwede sa mga private na pinag-decision namin kung ano ang gagawin. Kapansin-pansin din ang kahandaan ng mga otoridad sa mga ganitong klaseng sitwasyon. Nariyan ang mga high-tech na kagamitang gaya ng X-ray upang matukoy ang laman ng bag, human protection vest para sa mga pulis at ang robot na ito na siyang gagamitin sana sa pagmamonitor at pagkuha sa nilalaman ng bag sa pamamagitan ng hook nito. Matapos ang mahigit kumulang 5 oras, napag-alamang basura lamang pala ang laman ng bag at walang delikadong device o gamit na pampasabog. Nakita na natin yung laman ng backpack na nakita rin sa papaparak na bus saan pinapulong ka nila doon sa babaw ng footbridge. At natuklasan natin wala namang mga laman na crash lang. Nagkaroon lang ng ganyang klase na procedure para sigurado tayo na walang matidisgrasya o mga aksidente sa kung sakali mang banga. Bukod sa takot ng mga residente, nagdulot din ng matinding bigat ng trapiko ang bomb scare. Ngunit suportado naman ni MMDA Chairman Attorney Francis Tolentino ang naging hakbang ng mga otoridad. Primordial objective natin, pangalagaan, safety ng ating mga kababayan. So tama po yung ginawa ng SPD, tama po yung ginawa ng Pasay City. Para sa Telebisyon ng Bayan, Haji Kaaminyo.